Alright, so this is it, no? Bali, may mga nagtatanong kasi kung magkano na magiging pamasahe papuntang airport mula dito sa may Pasay Top or Tramo kasi ito dito na area sa may Pasay. Tapos ito tayo talaga lagi naka-check-in sa Floral Mansion or Dimorque kung tawagin, no? Floral Mansion. So mula rito, sasakay tayo ng taxi para makita ho ninyo kung magkano yung magiging pamasahe ho natin. Lalo na gatong oras, medyo traffic siya, no? Basta sabi ko sa inyo, kapag walang traffic, like madaling araw, alas 2 na madaling araw, alauna, alas 3 na madaling araw, walang traffic yan. So binabayaran ko yung papuntang airport mula rito. Pinakamataas na yung 68 pesos at pinakamura yung 68, pinakamalaki na yung 80. Pero ngayon, medyo traffic. So tingnan ho natin para sa inyo ho ito, no? Para kumbaga i-experiment ho tayo ulit. Yan, sakit tayong taxi. Airport koy. Airport? Oh yes, Terminal 3. Terminal 3. Okay, so ito na. Bali, experiment to ha. Pwede naman kami pwede naman tayo mag-jeep sana. Ano lang naman, wala tayong dala. Ito lang, oh. Yan. Isa lang, isang backpack tapos isang sling bag. So, yan. Goodbye for the Mansion. Salamat sa iyong serbisyo. No, napakaganda talaga. Makamasa. So, ngayon, taxi ho tayo. Tingnan ho natin kung magkano yung magiging pamasahe ho natin papuntang Terminal 3. Basta ulitin ko. Kapag aalis ka ng madaling araw, like alauna, alas 2, alas 3, walang traffic, yun ang binabayaran ko lang pinakamababa ay 68 pesos, pinakamalaki ay 80 pesos. Kasi malapit na talaga dito, parang approximately, hindi aabot ng 2 km ko yan, no? Aywan ko lang. Oh, yung distance, wala, di aabot ng 1 km. Sadya nga lang talaga nga, mapapabagal, gawa nung tag-traffic, ganito. U-turn pa tayo Oh, U-turn na. Kaya madadagdagan yung natin kilometer. Walang U-turn, doon pa tayo mag-U-turn sa Heritage. Layo. Walang U-turn dyan So ito ginagawa ko na to sa mga kagala. Ano to ha? Parang pabor ko to sa inyo kung magkano magiging pamasahe kapag ka-traffic. Kasi meron natin nagawang video na walang traffic papuntang airport at traffic papuntang airport. So makukumpare ho natin ngayon. Siyempre mas maganda pag minsan talaga di maiiwasan na yung flight nyo or yung biyahe nyo magiging traffic. At least makapag-prepare ho kayo ng pamasahe. Kaya nito, dala ko yung bag lang. Pwede naman to talaga maganda lang, mag-jeep na lang. Kasi ang jeep is 15 pesos na pala, nag-increase pala ng dos dito. Nagmahal. Pero what is 2 pesos? Pero syempre taxi ho tayo para experience na matraffic. So ang daan natin kuya is Mia Road, no? O dito? Tramo para mas malapit. Kasi Terminal 3, pag to sa Kawan doon sa Naya Road. Okay, pag Terminal 1 and 2, so sa Naya Road. Maya Road, dito tayo sa Terminal 3. So dito mas malapit. Ang Terminal 4 is saan siya pabor dadaanin? Diyan din, oh. Kasi ang Terminal 4, yun po yung mga nagkikater ng mga short distance flight. For example, mga Coron, no? Palawan, mga Busuanga, Puerto Princesa, Boracay din minsan. Diyan din dumadaan. Pati yung papuntang Batanes. Diyan din ang ang mga biyahe. Yung mga short distance lang ng mga flight. So dahil yung flight ho natin is medyo malayo-layo kaya ayun, Terminal 3. Tugari dati, ngayon sino na? Hindi ko na sabay-bayan kung sino yun. Parang hindi ka kagaya dati, no? Talagang kilala yung mga mga gabinete natin. Yung mga sekretary kung sino. Example sa DPWH, talagang masipag na si Bilyar. Sa DOTR, si Tugade, talagang tandem yung dalawa Lagi sila nagko-collab. Ngayon wala nang libre, no? Wala naman kasi pandemic na. Okay na. Wala nang free rides. MRT Top yan ha. Tapos sa naman, kabila naman ay sa LRT Top Manila. So Terminal 1, Terminal 2. Dito kakanan tayo dito, pwede rito si U-turn Oo, basta kaliwa dito ulit. Diyan na lang tayo. Basta ipag tawag nito. I will put my trust in you. So ikaw nang bahala. Siyempre taxi driver ka, ikaw yung mas nakakaalam, di ba? Kung saan mas mapapabilis yung biyahe natin na hindi ka rin lugi sa oras. At kami din na hindi kami masyadong mapapagastos sa per minute. O nga pala kuya, recap tayo, baka may pinagbago. Magkano yung metro? 40 pesos, 45. 40 lang ito sa akin. 40, walang plus 5 dito. Sa amin kasi sa Davao meron plus 5. 40 plus 5, 45. Sa amin wala kasi parang ang rason daw hindi pa daw nakalibrate. Hindi pa nakalibrate So dito sa inyo 40 pesos, tapos ang per kilometer ay 1 kilometer 13.50. Magkano? 13.50. 13.50. Tapos ang per minute naman ay 2 piso. 2 piso. Yun tandaan nyo ha, yung paano mag-calculate ho rito. Siyempre,
Uunahin nyo munang tingnan ang distance. For example, dito mula sa Pasay papuntang airport, nasa ano yan 1.8 km lang ang layo, distance sa Terminal 3. Or gawin natin ito 2 km. So magkano yon? Starting, pagkaupo nyo pa lang, meron na kayong charge na 40 pesos. Tapos 2 pesos per minute. Sabihin natin na walang traffic yan, wala sasakyan. So tatakboy na yung ang 2 km, ilang takbo nyan? 60 kph, no? Pwede. Papuntang airport, pwede mag 60. Wala bang ano dito speed limit? Abutin yung mga 3 kilometrahe dito. So sabihin natin, sige, 3 km. So tatakbuhin siya ng mga ilang minuto. Mga 3 minutes, no? Dipindi sa traffic. Sabi tayo walang traffic, ikaw lang mag-isa. Kumbaga parang sinarado lahat ng ano, is VIP ka. Ayun, special ka. So ang mangyari dyan, so ano lang, 6 pesos lang, madadagdag. Kasi 2 pesos per minute eh. Tapos ang 13.50 sa gawin natin 14. So 14 times 3. So yun ay magiging 32. 32 plus 40, 72 plus 6. Yun, 72, 78. Yun, di ba? Tama talaga yan, estimated ko na hindi ako 78, ang ginagawa ko 80 na. Walang U-turn dito. Oo nga. Sige, ka na bahala. Basta dito sa Maynila, wag kayong maniwala na lahat ng matasit at mga manggugulang. Oo. Mga manggagancho, may mga scammer. May iba din talaga yan, marami ding mga ano talaga dito. Honest to goodness. Kumbaga, trabaho lang sila ng patas, tapos yun. Bahala na si universe na magbalik sa tinatawag na good karma. Grab car din dito sa Maynila, mahirap din pala, no? Kahit pa sobrang daming grab car dito, dami ding ano, mga pasahero. Kaya ako, hirap din makapasok. Sa Grab? Oo, hirap din makapasok eh. Parang ano, laging fully book. Ayan o, itong kalye na to kuya ay ano yung top. top. Ito ba yung top? LRT top. Okay. Ito yung top avenue kasi yung sa kabila ay EDSA. Ayan, so top Manila. LRT top. Saan pala yung sakaya ng mga Victory Liner, mga ganon, mga 5 star? Nandun banda sa di pa nagpara kay sa akin. Siguro mga 100 meters pa layo. Doon. Victory Liner na? Victory Liner na. Okay. 100 meters. Ayun. Yung malay pagpara mo sa akin. Kasi marami ding nagpapatanong kung saan daw yung sakayan. Patay tayo, yung pamilyar niyan. Napapatang na Baguio, Norte. Norte naman talaga Victory Liner, no? Walang South. Kasi kung pa South ka, DLTV, Alps. Alps yan. Mga Raymond. May Raymond ka papapatang Samar? Raymond. Ay, meron pa rin, meron. Yan ang talagang malakas dati, Raymond, no? Papuntang Samar, Leyte, tsaka no? Bicol. Tsaka Amihan. Yan. Pangbuwa. Pagka dito sa Amihan tayo. Dito kayo sasakyan ng jeep sa mga magji-jeep lang. Nakalagay dyan na Nichols, Terminal 3. Yan, dadaan niya tayo. Iikot lang yan. 15 pesos. Pero kung meron kayong dalang bagahe na mabigat, ay sakay na kayo ng taxi. What is magkano lang ba yung pinakamalaki na yung pag walang traffic ha? Ano lang ba yung 80 pesos? Tramo. Taxi. Pag may magtanong pala sa'yo kuya ng mga pasahero, kunya galing galing airport, saan ba may malapit na hotel dito kuya na maganda, mura? Yung Floral Mansion, pakituro mo yan. Yun. Floor, yan. Mas mura yan. Mura, maganda. Talagang 12 hours yan, 400 lang. Tsaka linis talaga siya. Walang amoy sigarilyo kasi bawal ang magdala ng alak sa loob. Kaya kung may kung mayroong mga pasahero na magtatanong sa airport, sasakay, kuya, dalhin mo kami sa pinakamalapit na at magandang ito rin, Winston. Sa bagay ikaw na nakakalam dyan. Basta isa yan sa i-recommend mo. Yung Floral, yun ang mura. Mura, maganda din talaga. The best, tapos lakas ang internet. Recommend mo yan. Pakitulungan natin yung mga natin, kababayan ba na walang alam dito sa lugar. Pakidalhin sa Floral Mansion. Ngayon nga lang sa Floral Mansion, dahil nga sa sobrang mura at napakaganda, hindi garantisadohan na may bakante. Nung nakarang araw, saan ako pinulot? Umalis lang ako ng ilang oras sa kumain So ang ginawa ko, binitbit ko yung bag kasi check out muna. Pagbalik ko, wala, fully book. Saan ako nakatulog? Cubao.
Pumasok. Ang layo. Layo ka ba? Traffic. Kaya nga, sabi ko, at saka nasubukan ko rin talaga, kaya masasabi kong walang katulad to si ano. Walang katulad tong si Floral Mansion. Ano province mo, kuya? Agindero City. CDO. Oh, yun, CDO. Sa CDO, dalawa ang ano doon. Tatlo na pala, Floral Mansion. Almansa, tama ba? Oo. Floral Almansa. Oh, yun, Almansa. Tapos meron sila sa may, basta tatlo yung naging ano doon. Nagiging branch. Tapos mayroon kaming napuntahan doon na Dimorbe. Ganda, may swimming pool. Likod sa parang Centrio Mall yata yun. Centrio yun. Maganda rin ang CDO. Yun, CDO. Maraming ano doon. Grab car. CDO? Oh, almost 500. Nasa mga 400 ang kanilang unit ng grab car. Sa amin sa Davao, ano lang, 200. Kunti lang. Kasi parang ano ba, parang testing lang muna. Kung mag-workout bang ano. Kung effective ba ang grab car sa Davao. Kasi sobrang daming taxi doon. Daming taxi doon? O, sa Davao. Kaya kunti lang yung grab. Maaaring walang sasakay na masyado. So ngayon, napag-alaman na marami pala talagang sumasakay. Oh, halos din talagang hirap makabuk rin sa Davao ng grab car. Marami rin naman ditong taxi rin. Kailan malaki kasi yung Manila, di ba? Ay, oo. Dito kahit pa ilang libo-libo talaga taxi dapat dito. Daming tao eh. 20 million ba naman araw-araw dito? 14 million ng mga residente. Tapos 10 million galing sa probinsya na dito pumapasok araw-araw. Anong probinsya yun? Rizal, Bulacan, Cavite, Laguna. Na dito natatrabaho sa Maynila. Tapos napakaliit ng napakaliit ng buong Kamaynilaan. Liit ng daan. Liit. Doon sa Davao malaki daw. Oo, wala doon. Ano doon, relax lang ang iyong mga bagtak doon. Hindi ka mapapagod kakaakyat baba. Dito puro hagdanan. Kung gusto mo talaga mga yayat dito ka sa Manila. Akyat baba. Yan nga lang, hindi pwede high blood dito. Tas driver ka, tas high blood. Kwenta ang bus dito. Oo, tas hindi ka pasensyoso. Ano ka dito? Pagka-atakihin ka sa high blood. Traffic ba? Traffic. Ngayon lang, kahit linggo pa traffic na nga eh. Lunes, Bernes, naglalaan ng traffic. Tsaka dito sa Manila, huwag ka talaga ito pakampante na porkit madaling araw. Diba? Example, airport talaga. Na-try ko to ha. Ang biyahe ko, alas 4 ng madaling araw yung lipad. Ayun alas 6. Alas 6 ng umaga. So, umalis ako dito ng sabi ko mga alas 3 na lang. Alas 3 ako babiyahe. Aba, traffic kasi may ginagawa pala dyan. Tinatrabaho yung daan doon. Sabi ko daming hukay dito. Listen Lord, ibig sabihin talaga, ang daming pwedeng i-expect talaga sa Maynila na kahit pa madaling araw, pwedeng magka-traffic yan. Hirap kaya yung nagbibilang ka ng minuto kasi palipad pwede na masarado yung boarding gate. Pwede mo sarap agawan ng manibila yung driver ng upuan para ako na mag-drive, lipad tayo. Wala, hindi pwede kasi kaya listen Lord, kung hanggat maaari wag ka nang matulog. Advance talaga gaya nito. Ang flight ay anong oras na yun? Alas 4, 3:59 ng hapon. So ang flight ay alas 7, alas 6. Tama lang to, di ba no? Advance. Lalo ko taga Valenzuela, taga Caloocan. Dapat talaga agahan. Kaya napakalaki tulong ng mga hotel na malapit para sa'yo. Floral Mansion. Winston pala, mura din pala doon. Magkano doon, kuya? 12 hours. Medyo mas mahal yung kaysa doon sa Floral. Okay. Mas mahal yung Winston. Mas mura talaga kami. At least pala kung fully book yung yung Floral, pwede ako mag-Winston. Pwede Winston. Di ko naisip yun eh. Yan, sige minsan pag Pero kinuha ko na yung number ng gwardiya para just in case na baka yung Mura lang dyan. 12 hours dyan. Ano lang eh. 600 tapos babalik sa'yo yung 200 pag yung walang damage. Walang damage. Pag walang dumi yung mga pumot. Ketchup, walang kape. Kaya pag ako nagkakape dyan, talagang ingat na ito sa kape. Baka matapunan, sayang yung charge. Sayang dalawang daan. Tapos yung remote, hindi ko na kinukuha. Kasi malay natin, yun pala, yung nasundan ko pala yung nakasira, di ba? Tapos ako yung napagbintangan. Kaya sige, ayaw na mag-remote kasi di naman mahiling manood ng TV. Ayun airport daw, lapit lang Terminal 3 ayaw. Terminal 3 Kailan dito sa daan, traffic dyan. Sige, ikaw nang bahala. Basta ang mga driver yan, ng mga taxi, sa totoo lang, ang mga taxi driver, yung sabi pagbintangan natin sila na parang sinadyang iikot-ikotin tayo. Ayaw nila nun lugi sila nun. Samantala pag ma-drop ka ng mas maaga, mas maganda yun kasi sa unahan may sasakay ulit. Di ba? Hindi ng mga pasahero eh. Yung iba kasi sinadya to na iikot-ikot ilalayo para
Madadagdag yung magkano yun? 2 pesos. Di ba? Per minute. Oo. Samantalang kung na-drop ka ng mas maaga, Panibagong pasahero o ulit. panibagong pasahero ulit, 40 pesos kagad yun, di ba? Yan. So, hindi nila tayo iniikot-ikot para mailayo para sa kakarampot na 2 pesos. Sadya nila yun para mas mapabilis ang biyahe. Kasi sila din ay naghahabol ng bagong pasahero. Mas makaraming sakay ba? Kasi mantakin mo kung gusto ng mga driver na mapapatagal yung biyahe, edi sana magdasal sana lagi traffic lagi, no? Kasi doon pa lang. Ayaw namin na ma-traffic kami. O di ba? O ibig sabihin, same din na ba't pa kayo ilalayo? Ayaw nga na ng traffic. Edi sana magdasal sana traffic araw-araw para lugi sa gasolina. O yun. Yan ang hindi naintindihan ng iba. Traffic. Lugi sa gasolina, tapos pati nga talaga sa imbes na may pasahero sa unahan nag-aabang, nag-aantay ng taxi, yun, hindi nakarating, nag-jeep na lang. So sayang yung 40. Sayang. Pero ilipat to, di ba? Anong mangyari kaya dito, no? Di ba tanggalin lahat pati domestic, ilipat na sa Bulacan? Ayaw ko sabi. So laki nun dun sa Bulacan. Ay, palagi ko malabo yung tamatanggal yan dito. Siguro gagamitin pa rin to dito. Airport pa rin to dito, no? Oo, mas maraming pasahero dito sa Manila kaysa Bulacan. Sa Pampanga, Central Luzon, no? Dito talaga maraming pasahero. Oo. Kumbaga ang mga taga Batangas, Cavite, Quezon Province, dito lahat. Laguna, parang napakahirap na pumunta pa ng Bulacan. Not unless siguro kung merong galing sa Cavite, Skyway diretsong Oo. Gaya nito, minsan naman ako nagka-Clark naman ako minsan Clark yung yung trip ko naman Clark. So mula Maynila, dito ako sasakay sa may PTX. Tapos dadaan ng Clark dito, dadaan sa Skyway ni Ramon Ang. Pero ganun pa rin traffic. May traffic pa din. Pero at least smooth, hindi siya kaya talaga dito na ganito. Bumper to bumper, bottleneck. Tingnan niyo pamasahe 112 lang. So estimated na sa yan mga 130 ganyan, 130. Hindi na papatak yung ito yung 100 meters pa lang So papatak ng 50 niya. Hindi pa nakapatak. Hindi na papatak yan. Di ba yun na yun, no? Oo. Pagpapatak yan kapag mga 1,000 meters. Kasi yan, per kilometer kasi ang 1350. Kaya nga malapit o matagal ang biyahe or mabilis, parehas lang yan na 13 per kilometer pa rin. Kumbaga ang madadagdag na sa atin dyan ng mga pasahero yung 2 pesos. At ang kapalit naman ng 2 pesos na madadagdag din bayad sa driver, lugi nila sa gasolina. At oras, siyempre time is gold, di ba? Mas mahalaga ang oras kumpara sa 2 pesos. Sabi nga gold, di ba? Ang 2 pesos, dalawang bariyang lang yan gawa sa pilak, di ba? Sa mataang oras, katumbas na ay ginto. Kaya ang driver, pag sinabang pag sasuggest, dito tayo dadaan, ma'am. Ako naman sinabi na saan tayo dadaan, sir? Driver, pag sabi ko, parang legit naman driver na expert talaga to, parang matagal ng driver. Ay, ko na bahala kuya kung saan yung lugar na mapapadali tayo. Kasi para tayo panalo nun Panalo kami kasi mapapabilis ang biyahe, kayo naman ay makakatipid sa oras. Pero pag baguhan, tingin natin na parang na parang hindi pa niya kabisado kung asan yung traffic. Kunyari, ikaw yung mas expert sa lugar. Alam mong for example, Terminal 3 kuya. So saan yung daan natin kuya? Tinanong kita, sabi mo sa tayo sa Mia 3, sa Mia. So park and fly, di ba? So Mia Road, ang layo nun. Malaki ikot natin. So kuya, hindi saan tayo kuya? Tatama. So ibig sabihin, baguhan yung driver, no? Wala siyang alam. I mean, ang alam niya lang na way, doon lang talaga lagi. Kaya recommended niya doon tayo dadaan sa Mia, sir. Pinarumsahan ngayon na malayo yun, Naya Road. Naya? Naya Road. Naya Road, Sa postal pa. Mia Road kasi tawag ko doon Ninoy Aquino International Airport. Diba? So sana may natututunan kayo, sana nakatulong din yung video natin. Tapos yun 118 madadagdag pa na magiging 120. Dito kuya strictly ba dito talaga kayo nagbibigay ng sukli? Nagbibigay ng sukli talaga dito. Hindi naman sa pasahero na. Pasahero. Yung iba talaga kahit yung
Centavos, no? Yung iba hindi naman kinukuha sa plate. Oo. Yung iba, talagang ano, kinukuha yung sukli. Karamihan hindi. Oo. Mga 2 piso, mga ano hindi. Oo, hindi na. Mga 5 piso, 7 piso, hindi na 10 piso. Hindi Oo, ako nga, gaya na ito ngayon, magkano yan? 118, tapos papatakman siya ng 2 pesos ulit. So, yun, di ba, 120 na. O, ibigay kayo kayo kuya, mga 150, okay na yan, di ba kuya, no? Di ba? Pakonsuelo kasi, ang iba din naman kasi, wala namang ano. Pasahero yun, depende sa pasahero. Oo. 150 oh, di na lugi yan. Mali natin si kuya, may pasahero si kuya mamaya sa unahan na walang-wala. Tapos magpalugi si kuya ng 5 at least, di ba? So yung 30 na binigyan natin pa sobra, nabawasan, di ba? Ganun. So welcome to Terminal 3. So yan oh. 120.50 ang nababayaran natin. So ginawa ko ng 150. Okay na yun, hindi na yun masama kasi nga may mga ibang pasahero, madalas ko nakakwentuhan yung mga driver na may mga pasahero talaga na kulang ng 5 piso pero okay na lang daw, wala problema, pinagbigyan. So parang ano ba, no? Parang ayun lang, bigayan lang. So maraming thank you sa mga nanonood dyan. Dito na tayo sa may Ninoy Aquino International Airport. Ingat.